Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon, ikasyam ng Hulyo 2024. Ulo ng ating mga balita, ilang lugar sa Metro Manila nakaranas ng pagbaha dulot ng malakas na pagulan kagabi. 5 sa 7 persons sa interes sa pagpatay sa beauty queen at Israeli boyfriend nito sa Tarlac. Hawak na ng PNP. 11 katao sagatan sa pagsabog sa Zamboanga City. Nilagdaang reciprocal access agreement ng Pilipinas sa Japan, bubusisiin naman ang Senado. Jobless na mga Pinoy sumipa ng mahigit sa 2 milyon. DILG may alok na 10 milyong piso sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Overpriced COVID-19 test kit na binili noong Duterte administration na silip ng Kongreso. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Gensan. Sa detalye ng mga balita. Nakaranas ng mga pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ang ilang bahagi ng Metro Manila kagabi. Partikular rito ang ilang bahagi ng Espanya Boulevard, United Nations Avenue, Loton sa Maynila at Welcome Rotondo sa Quezon City. Bahagyang bumaha sa Padre Paura Top Avenue at UN Top na nagdulot naman ng mabigat na daloy ng trapiko. Una nang nag-abiso ang Pag-asa na makararanas ng mga pagulan, may kasamang pagkulog at pagkidlat ang ilang bahagi ng Silangang Luzon at Visayas dulot ng easterlies. Hawak na ng pulisya ang 5 persons of interest sa pagpatay sa beauty queen na si Geneva Lopez at sa boyfriend nitong Israeli na si Yitzhak Cohen. Ay kay PNP Chief General Romel Barbil, 3 ang naaresto dahil sa iba't ibang kaso, 2 ang sumuko, 2 naman ang patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad. Sa ngayon hindi pa matukoy ng PNP Chief ang pagkakakilanlan ng mga ito dahil hindi pa naisasampa ang demanda. Matatandaang natagpuan ng mga otoridad ang labi ng 2 magkasintahan sa quarry site sa barangay Santa Lucia, Campas Tarlac, 2 linggo matapos mawala ang mga ito noong Hunyo 21. Inihanda na ng Philippine National Police ang paghain ng kasong murder laban sa 2 awol na pulis na itinuturong sangkot sa pagdukot at pagpatay sa beauty pageant candidate at ang kanyang nobyong dayuhan. Ayon kay PNP CIDG Chief Major General Leo Francisco, patuloy ang kanilang koordinasyon sa National Bureau of Investigation upang mapalakas pa ang kaso. Sinabi pa ni Francisco na may mga ebidensya at pahayag na silang kinukonekta upang malaman ang tunay na motibo sa nangyaring krimen. Una nang ipresenta ni Interior and Local Government Secretary Menor Abalos Jr. ang mga suspect na sina Michael Angelo Giang at Romel Abuso na inginuso ng driver ng SUV kung saan sinakay ang bangkay ni na Geneva Lopez at Israeli boyfriend nito na si Yitzhak Cohen. Kinukundi na po natin ang karumaldumal na pagpatay sa aking kabalen ng beauty queen na si Geneva Lopez at ang kanyang fiancé na na isang Israeli. Ito naman ang pahayag ni Senator Lito Lapid kaugnay ng naturang kaso. Ang pagdukot at pagpatay sa magpartner ay walang puwang sa ating lipunan. Kung sino man ang responsable sa kramang ito ay karapat-dapat lamang na usigin ng korte at mapatawan ng karampatang parusa. Inaasahan natin ang PNP at NBI na magtutulungan para imbestigahan at makasuhan ang mga salarin. Sabi po ni Senator Lito Lapid, nakikiramay po tayo sa mga naulila ng 2 biktima at hangad natin ang agarang hustisya ay makamit nila. Kumbinsido naman ang pamilya ng pinatay na Kapampangan beauty pageant candidate na higit sa 2 suspect sa pagpatay sa kaanak nito at sa nobyong Israeli. Ayon sa kapatid ng biktima, naniniwala silang planado ang pangyayari at hindi pa natutugis ang lahat ng sangkot sa krimen.
Kaya naman humihingi pa rin sila ng seguridad sa mga otoridad, umaapila ng hustisya sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today ha? Punot no ka ba kapag makapit, madakit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At mapahirapan ang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate. Bad and 7 on cotton, gawa po ito ng ACS. Umabot na sa 19 na uniform personnel ang sugatan na naman sa nangyaring pagsabog sa firing range sa barangay Kabatangan, Zamboanga City. Higit 5 kilometro lamang ang layo mula sa Zamboanga International Airport. Batay sa ulat na inilabas ng Philippine National Police Aviation Security Group 9, 5 mula sa nasugatan ang malubha. 14 naman ang nagtamo ng minor injuries. Nangyari ang malakas na pagsabog nasa kasagsagan ng disposal ng mga nakumpiskang iligal na paputok at pyrotechnic materials ng Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o EOD unit. Bukod sa mga sugatan, nagdulot din ng pinsala sa mga ari-arian ng civilian at government agencies ang naturang insidente. Kabilang din dito ang nasirang kisame ng Cebu Pacific Counter, nabasag na bintana, EOD truck, fire truck at iba pang kakamitan. Una nang sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines, walang naging epekto sa operasyon ng Zamboanga International Airport ang nangyaring pagsabog. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, Pangulong BBM kinilala ang kontribusyon ng dating unang ginang sa sining at kultura. Detalye na balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga naging kontribusyon ng ina sa larangan ng sining at kultura bilang unang ginang ng dating presidenteng si Ferdinand Marcos Sr. Sa isang vlog na alay kay former First Lady Imelda Marcos, sa pagdiriwang nito ng kanyang ika-75 kaarawan, sinabi ng Pangulo na naging advokasya ng ina ang pagsusulong ng sining at kultura bilang paraan ng pag-aalaga ng soul o kaluluwa ng bansa, habang pinamamahalaan ng ama ang katawan o body nito. Kabilang dito ang pagpapatayo ng Cultural Center of the Philippines o CCP at Folk Arts Theater sa Pasay City na pinaniniwalaan ng dating ginang na hindi lamang naging entablado ng iba't ibang pagtatanghal at aktong kultural, kundi nagpaigting ng pagka-Pilipino ng bawat isa. Pagbabahagi ng presidente, ang ambag ng ina sa pagsusulong ng sining ang isa sa mga bagay na pinaka-proud at pinagmamalaki nito dahil nakatulong aniya siya na maipakita at makilala ng mundo ang talento ng mga Pilipino. Ang mga gusaling ito ang naging marka ng pamumuno ng mga Marcos at simbolo ng kanilang kapangyarihan. Ayon sa Pangulo, kilala niya raw ang ina sa pagiging determinado. Ngunit nang maupo lamang siya sa pwesto bilang Pangulo ng bansa, dito niya lamang daw ito lubos na napatunayan. Kaya sa pagbati sa ina, pinabatid ni PBBM na hanga siya rito. Ngunit di kailanman niya mapapantayan ang pagmamahal nito sa mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Rose. Inalis na at pinalitan sa pwesto ang 19 na mga pulis kasama ang officer in charge at hepe ng lahat ng police station sa Davao City. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, nakapagsalita ng Police Regional Office 11, inilipat ang mga tinanggal na opisyal sa iba't ibang tanggapan ng kapulisan sa rehiyon. Kinumpirma ni De La Rey na ang hakbang na ito ay desisyon na nanggaling pa sa Regional Director. Hindi naman binanggit ni De La Rey ang dahilan, ngunit nilinaw nito na wala itong kinalaman sa nangyaring paghahain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy noong June 10, 2024. 10 milyong piso ang inaalok na pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Tig-1 milyon naman ang patong din sa ulo ng mga kasabwat ni Kibuloy na sina Crescente, Pauline, Ingrid Canada, Sylvia Quemanes at Jacqueline Roy.
Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, nagmula ang pabuyang ito sa kanilang mga kaibigan na frustrated sa estado ng kaso ni Quiboloy at nais makatulong para mapabilis ang paghuli sa kanya. Umapila naman si Abalos kay Quiboloy na sumuko na harapin ang mga kaso laban sa kanya kung talagang wala itong kasalanan. Na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Quiboloy and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semianes. Samantala, hayaan po natin ang taong bayan ang humusga kung sino ang nagtatrabaho para sa bayan at nagmamalasakit para sa kapwa Pilipino. Ito naman ang reaksyon ni Senator Bongo hinggil sa panibagong kasong isinampa laban sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes III. Pinaninindigan ni Senator Go na kapakanan ng mga Pinoy ang inuna nila ng dating Pangulong Digong Duterte at kailanman ay wala sa lugar ang para sa kanilang korupsyon. Nilinaw din ng senador na kailanman ay hindi siya nakialam o nag-impluwensya sa anumang transaksyon ng gobyerno. Narito ang paliwanag ni Senator Go. Alam naman natin na panahon na po ng eleksyon sa ngayon. Uso yan eh. Uso yan eh. Nagiging tradisyon na yan sa iba na pipinturahan nila kami ng itim para silang pumuti. Ayoko na pong mag-comment. Ako naman dito ay malinis po ang aking konsensya. At noon pa, sinabi ko na pag ginamit yung pangalan namin, ginamit ang pangalan ng kapamilya namin, kami ni dating Pangulong Duterte, for the record, nasa mga hearings yan. Pag ginamit yung pangalan namin, consider it denied. Alam mo, hindi naman po ako makapili kung sino yung kamag-anak ko. Wala pa ako sa mundong ito, may mga negosyo. Kahit kayo, kahit sino sa atin dito. Kahit sino dito sa atin. Yung mga negosyo, mga yan. And I'm sure, siya rin, si Senator Trillanes noon. Nanay niya may negosyo rin po siguro. So, lahat yan may mga negosyo. Importante, nakialam ba ako? Nakialam ba kami ni Pangulong Duterte? Hindi. Nag-intervene ba kami? Hindi. Nakinabang ba kami? Hindi. At kung may negosyo yung pamilya namin, as long as in order lahat, wala namang, hindi naman disadvantageous to the government, anong problema doon? So, may korte naman. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela abay dahil yan sa germs sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Ay follow up muna tayo dito po sa nangyaring pagsabog dyan po sa Zamboanga City. Pagpalpak daw po ng disposal operation ng mga nakumpiskang pyrotechnic at mga firecracker ang dahilan kung bakit nagkaroon ng naturang trahedya. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang RS19. Assalamualaikum Jun. Alaikum Kuyang Angel. Humantong sa premature na pagsabog ang disinsan and disposal ng mga nakumpiskang pyrotechnic at itong firecrackers sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Sa impormasyon mula sa Zamboanga City Police Office, habang abala ang mga nakatokang concerned security team sa pagsasaayos ng mga susunuging paputok ng biglang mabilis manong kumalat ang apoy at sa kalumikha ng malakas sa pagsabog na sumugat sa 19 na security personnels. 5 sa Bureau of Fire Protection ang sugatan, 5 din sa Philippine Marines at 6 naman mula sa PNP at 3 mula sa Philippine Coast Guard ang mga sugatan. Mareklamo din mula sa mga sibilyan sa lugar dahil sa lakas naman ng impact, nasira ang ilang bahagi ng kanilang mga bahay. May nabasag na mga salamin, lumipad na bintana habang isang restaurant naman malapit sa lugar din ang nagtala ng kasiraan sa kanilang gusali. Magugunitang bago ang insidente, nagpalabas pa ng public advisory ang PNP EOD unit.
para sa kanilang gagawing controlled disposal of confiscated firecrackers and pyrotechnics sa ligtas na lugar sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng AOD team sa kung sino ang dapat managot sa nasabing irresponsableng pag-handle ng nasabing disposal operation habang patuloy na nilalapatan ng lunas ang mga security personnels na nagtamo ng pagkalapnos ng kanilang mga balat. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, June. Samantala sa Mindanao pa rin, may follow-up din si June Situer kaugnay ng pagkakasibaka ng mga station commander ng 19 na police station sa Davao City. June, may butag. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Nirelieve ng Police Regional Office 11 ang lahat ng station commanders ng Davao City Police Office o DCPO simula kahapon Hulyo 8, 2024 sa pamamagitan ng Special Orders Number PRO11-SO-RO-2024-2022-77 na inisyu ng PRO11 ay inilalagay bilang bagong station commanders ang 19 na bagong station commanders sa 19 din na police station na under ng Davao City Police Station. Karamihan sa mga pinalit ay nanggaling sa mga probinsya ng Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao Occidental. Kinumpirma ni Police Major Catherine De La Rey, ang tagapagsalita ng PRO11, na 19 ang na-relieve na mga station commanders. Ayon kay Major De La Rey, pinalitan sila ng mga opisyal mula sa Police Provincial Office at RHQ ng PRO11. Ang hakbang na ito ay bahagi ng tungkulin ng Regional Director na italaga o i-reassign ang mga opisyal. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Daghang salamat yun. Samantala magkakaroon ng pagpupulong ang ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity at ang ASEAN Heritage Parks Committee ngayon July 16 hanggang 19 sa Singapore. Ito upang matugunan ang magkatambal na hamon ng biodiversity loss at climate change sa pamamagitan ng pagbuo ng sustainable at nature-based solution. Ang pagpupulong ay pamumunuan ng Pilipinas. Pangangatawanan nito ni Environment DNR Biodiversity Management Bureau Assistant Secretary Marshall Amaro Jr. Ang ASEAN Center for Biodiversity ay makikibahagi rin tutulong sa pagbalangkas ng ASEAN Joint Statement on Biodiversity para sa UN Biodiversity Conference. Ito ang magiging pinakamalaking pagpupulong ng halos 200 bansa ukol sa biodiversity at sa pagbuo ng ASEAN Biodiversity Plan. Samantala, inaasahan dadalo sa pagtitipon ang 10 ASEAN member states kasama ang Timor-Leste at iba pang partner organization. 50 million pesos natangay naman ng isang online scammer. Nako, 200 ang biktima. Yan po sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Sabay-sabay na nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI Bataan na sinamahan ng media kahapon ang 12 katao na nagpasaklolo na bahagi ng halos 300 na biktima sila ng music streaming scam na Spotify International. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Norbing de Bersman na residente ng Bagak Bataan, nahihikayat silang mag-invest ng CEO nito dahil umano sa pangakong malaking kita sa bawat halagang ilalagak sa kanyang kumpanya na napag-alamang walang kaukulang dokumento para opisyal na makakalap ng mga financial investment. Umabot umano sa halos 50 milyong piso ang natangay mula sa 250 katao na nadenggoy ng naturang scammer sa Bataan. Payo naman ni NBI Bataan Chief Attorney Nathaniel Ramos sa publiko na mag-ingat sa mga ganitong klase ng investment opportunities na too good to be true o tinatawag na easy money na nangangako ng malaking kita kapalit ng halaga ng kanilang investment. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Magandang umaga, Pilipinas! Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga.
Ito, walang modus dito. Ito, sure win. Kung magandang kuha po ninyo. Ipadala na inyo mga entry sa PAGCOR Photo Contest 2024 and ang deadline ay July 31. Ipapadala po ninyo yan sa www.pagcor.ph/photocon 2024. At ang tema nga po ng photo contest na ito ay Harvest Time. Pagkilala, pagpaparangal, pagsaludo sa mga magsasaka, mga mangingisda, nasa mga livestock at iba pang sektor ng agrikultura para masiguro ang ating food security. Gagawin lamang ho ninyo, ipadala po inyong mga entry sa PAGCOR o www.pagcor.ph/photocon 2024. Ayan, walang mananalo dyan. Ang tig 100,000 sa grand winner para sa conventional category. Tatanggap ng tig 100,000 pesos. 50,000 pesos naman ang matatanggap. Lumpong mga mananalo para sa mobile category at drone category. Meron din siyempre consolation prizes. Sabi nga ni PAGCOR Chair Al Tenco, ang total prizes ay tumataginting na 2.23 million pesos at sa ngayon pa lamang tumaas na ng 32.7% ang mga entries o itinaas ng bilang ng mga entries. 24 na makalipas ang alas 4, babaeng OFW pinagbabaril habang sakay ng kotse sa Malasaki, Pangasinan, patay. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Patay ang 43 na OFW yung babae matapos pagbabarili ng hindi nakilalang suspek sa Barangay Poblasyon, Malasiki, Pangasinan. Sa investigasyon nila Police Master Sergeant Anthony de la Cruz habang minamaneho ng biktima na si Mrs. Helen Macaranas Mamaril, 43 anyos ng Barangay Poblasyon, ang kanyang sasakyan alas 2:30 ng hapon nang bigla siyang paulunan ng bala ng hindi nakilalang suspek na tinamaan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Naitakbo man ito sa paggamutan subalit dineklarang dead on arrival ng attending physician. Mga basyo mula sa caliber 45 na baril ang natagpuan sa crime scene. Kita sa sasakyan ng biktima ang mga tama ng bala ng baril sa driver's side. Nabatid na ang biktima ay nagbabakasyon lamang at pabalik na sa kanyang trabaho sa ibayong dagat. Ngayong buwan ng Hulyo, nagpapatuloy pang ginagawang pagsisiyasat ng PNP upang mabatid ang motibo sa krimen at matukoy ang salarin. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Masantosya, Boss Sandy, Chika Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Nalagpasan naman ng Bureau of Customs ang target nitong media revenue collection sa unang 6 na buwan ng 2024. Ito yung makarang sumipa sa 456.053 billion pesos. Ang koleksyon ng Bureau of Customs mula Enero hanggang Hunyo mas mataas ng 3.03% o 13.43 billion pesos sa mid-year target na 442.62 billion pesos. Mas malaki ang koleksyon ngayong taon ng 5.22% o 22.62 billion pesos kumpara sa unang semestre ng 2023. Para sa buwan ng Hunyo, nakakolekta ang BOC ng 75.15 billion pesos, mas mataas ng halos 92% o 685 million pesos sa target. Ito ay ika-6 na buwan na nalagpasan ng BOC ang target nitong koleksyon ngayong taon. Iniugnay ni Customs Commissioner Benbini Rubio ang magandang revenue performance ng ahensya sa magkatuwang na ginagawa ng mga tauhan ng adwana at sa pagpapaigting ng valuation method at patuloy na digitalization at modernization ng sistema. Kung dito sinabi ni Rubio na panatili din ng BOC ang katatagan na nagampanan ng misyon at mandato nito para sa paglago ng ekonomiya at pag-unlad ng mga Pilipino. Nako, 3 malalaking luok o bay sa Eastern Visayas naman apektado ng red tide. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga aga, Jimmy. Kontaminado ng red tide ang karagatan ng bayan ng Giwan, Eastern Samar. Matarinaw Bay sa General MacArthur Salcedo, bayan ng Hernani, karagatan ng Kinapundan sa Eastern Samar. At Erong-Erong Bay sa Catbalogan City. Ito ang sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR General Information Officer Christine Grisula. Ayon kay Grisula, nag-issue ang BFAR ng local red tide warning advisory na ipagbawal lang muna ang pagkuha, pagtransport at pagluto ng shellfish dahil maaari itong makapalubha sa kalusugan ng mga residente kung makakain
Inaintay pa ng BFAR ang Central Office kung magkakaroon ba ng shellfish ban sa naturang karagatan. Ang isda, pusit, masag, shrimp ay pwedeng kainin basta tanggalin lang ang lamang loob. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa pabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Nelson de la Cruz. At sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan, meron ho tayong proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo na pwedeng pagpilian o baunin. So, ang formulation ng Family Alcohol, yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcolone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona, or sponge baiting and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 429. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Uy, may babati muna sa atin dahil po sa ating 85th anniversary. Kasama natin ngayon si Senator, dating Senador Francis Pangilinan. Happy 85th founding anniversary sa DZRH. Si Kiko Pangilinan po ito. Isang karangalan na maging kabahagi ng DZRH family. Sama-sama nating ipagdiwang ang 85th founding anniversary ng DZRH, the longest running AM station sa bansa. Congratulations! Pisyong tapat sa iyo, DZRH. Bagong balita, bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ohay gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Hokkaido, Japan. Ay baka pauwi ho kayo ng Pilipinas, ha? Huwag kalimutan. Huwag na ho magbitbit ng imported na tsokolate dahil mahal daw ho ang chocolate ngayon sa buong mundo, ha? Eh meron pong locally made na tangerine chocolate. Pero ang lasa at ang appearance po nito ay global. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Produkto po ng mga magsasaka. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon ay nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ayan, ha. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Baka uwi ho kayo ng Pilipinas, magbibitbit kayo na imported. Subukan ho ninyo ang gawang lokal, but taste and looks global. Yan po ang tangerine chocolate. Hinihinalang nagkaroon ng overpricing sa pagbili ng Department of Health ng COVID-19 test kits sa pamamagitan ng procurement service ng Department of Budget and Management noong panahon ng administrasyon ng dating Pangulong Digong Duterte. Nasilip ni Marikina Representative Stella Kimbo, Senior Vice Chair ng House Committee on Appropriations, ang posibleng overpriced na pagbili ng COVID-19 test kits sa pagpapatuloy ng oversight hearing kaugnay ng paglilipat ng 46 o 47.6 billion pesos na pondo ng Department of Health sa procurement service ng DBM para sa COVID-19 supply. Sa pagdinig, sinabi ni Kimbo na napansin niya ang magkaibang presyo sa test kits. Ganyan din, parehas naman ang brand at type batay sa procurement list ng DOH. Paniwanag naman ni Health Secretary Ted Herbosa na nagsalbi noon bilang Special Advisor ng National Task Force Against COVID. May ilang item na nagbabago ang presyo na sinang-ayunan naman ni dating Health Secretary Francisco Duque. Mahigit sa 2.2 million pesos na halaga ng marijuana bricks nasamsam sa police checkpoint sa Libuangan, Kalinga. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Naimbag na bigat, Romy.
Nasabat ng mga alagad ng batas ang isang suspek na nagtangka magpuslit ng abot 2.2 milyong piso ang halaga ng marijuana sa isang police checkpoint sa sitio Dinakan, Dangoy, Lubuagan, Kalinga. Ang natiklong suspek ay isang 25 anyos na residente sa sitio Omboy, Barangay Kutkot, Giginto, Bulacan. Habang nagsasagawa ng routine checkpoint, ang pinagsanib na operatibo ng Kalinga at Cordillera PNP at PDEA, hinarang nila ang isang pampasaherong van na sinakyan ng suspek at iba pang pasahero. At habang nagsasagawa ng inspection, nadiskubre na mga pulis ang isang hiking backpack na itinago sa likurang upuan ng van na inamin ng suspek na pagmamayari nito. May laman itong 19 na marijuana bricks na may timbang na 19 na kilo na nagkakalaga ng 2,280,000 pesos na kumpiska rin. Sa suspek ang isa pang backpack, traveling bag at cellphone. Harap ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinayak naman ang pamunan ng Kalinga Provincial Police Office na ipagpapatuloy nila ang katulad na operasyon para madlangan na pagpuslit ng ilegal na kontrabando. Binalaan din ng mga taong sangkot sa ilegal na pagbebenta at pagbiyahe ng marijuana na itigil na ang ganitong uri ng ilegal na aktibidad. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Gusto nyo ba magandang gising? Dapat maganda tulog. Diyan tumutulong sa atin ang Ultabayo. Ang Ultabayo po ay pwede nating i-take anytime, pero pinakamaganda po ang payo na madalabasa. I-take po siya mga 2 kapsula ba, 30 minutes bago matulog. Ang Ultabayo po ay ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na talagang inaral po na madalabasa sa Japan. At alam po ba ninyo na lumalabas sa clinical trial na bawat capsule ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya habang natutulog ho tayo, ang ginagawa po ng postbiotic, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan. Kaya na-achieve natin ang magandang tulog, lumalakas ang ating katawan, at at the same time, natataboy po yung mga toxins, kaya lumalakas ang ating immune system. Kasi ang ginagawa po ng postbiotic, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan, para ho sa inyong kaalaman, meron din ho kayong pwedeng mapagtanungan ng mga impormasyon pa. Ito po yung 0917-110-6580. Mag-text lamang ho kayo dyan ng inyong mga tanong. May mga medical experts na sasagot. Huwag nang mainip dahil baka hindi naman ho kaagad na masasagot within few minutes. It will take time Available po ang Ultabayo sa Lazada at Shopee. Yakin lamang na galing po ito sa Teoxis Health Ventures. Available din po sa lahat ng branches ng Mercury, Amesco Drug, Cosmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po ay halal certified. At mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at dapat hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaalalahanan naman ni Senator Amy Marcos ang administrasyon maging neutral sa mga bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Senadora, mismo ang kapitbahay nating bansa sa ASEAN ay hindi sumasang-ayon sa foreign policy ng Pilipinas. Dapat anyang pairalin ng gobyerno ang bamboo policy, kagaya ng pinatutupad ng Vietnam, kung saan firm but flexible ang approach para maging kaibigan ang lahat ng nasyon. Naniniwala si Senator Marcos na ganito ang pairalin ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung nakaupo pa ito at nabubuhay pa. Kasabay nito, muling pinayuhan ng presidential sister ang administrasyon na huwag kakampi o makikisali sa away ng Estados Unidos at China dahil maliit lang ang bansang Pilipinas. Sinabi pa ni Senator Amy, dapat buhayin ang self-reliant defense posture ng kanyang ama upang mapalakas ang kakayahan ng ating sandatahang lakas. Natakbuhan niya kasi ng sitwasyon, tila nakukontento ngayon ng Pilipinas na mamalimos ng armas sa ibang bansa. Sa showbiz muna tayo. May bagong intriga. Si Julia Montes daw hindi nabanggit si Coco Martin nang manalong Best Actress. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
2 beses umakyat si Julia Montes sa stage ng Eddies Awards na ginanap sa Marriott Grand Ballroom noong Linggo ng gabi. Isa siya sa pinarangalang box office hero at nanalo ring Best Actress katuwang si Charlie Dizon. Pero sa acceptance speech niya ay hindi man lang niya binanggit si Coco Martin para ibahagi ang kanyang award. Pero bago pumunta pala ng Eddies Awards si Julia ay pinadalhan siya ni Coco Martin ng bulaklak para batiin at maring lucky charm na rin daw niya ito kaya siya ang nanalong Best Actress. Sabi naman ni Julia, mula noon pa man ay very supportive si Coco sa kanya, lalo na sa kanyang career. Narito ang bahagi ng pahayag ni Julia Montes. Pagkapanalo mo, kasi siya ka-support. Lagi po siya supportive. Lahat naman po siguro ng napuntahan ko rin po ngayon, narating po ngayon. Parte rin naman po siya dahil una po ang Walang Hanggan. Siya po ang nakasama ko doon hanggang nung nag-extra pa lang po kami na rin yung magkasama. So parang parte rin po talaga siya na nag-enjoy. At saka siguro laki... Yan ang bahagi ng pahayag ni Coco Martin. At sabi pa ni Julia, marami pang aabangan sa kanya ngayong taon. Isa na rito ang pagsasama nila ni Sharon Cuneta sa isang drama series pero hindi muna siya nagbigay ng ilan pang mga detalye. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Georgie. Maganda umaga, Pilipinas! Pinawaran naman ang Icon Award si Senator Lito Lapid sa katatapos din na 7th Eddies Entertainment Editor's Choice Award. Kinilala ng Society of Philippine Entertainment Editors o SPIDA ang naiambag ni Senator Lapid sa industriya ng pelikulang Pilipino sa nakalipas na ilang dekada. Labis naman ang pasasalamat ni Senator Tolitz sa natanggap na parangal na patunayan niya ng kanyang pagmamahal sa sining at sa bansa. Bukod sa 30 taong paglilingkod sa bayan, kinukonsiderin ni Senator Lapid ang industriyang ito na isang uri ng pagsaserbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng inspirasyon at kasayahan. Magsasagawa ng block screening ng American superhero film na Marvel comic characters na Deadpool at Wolverine. Ang Biyaya Animal Care, gaganapin yan sa Ayala Mall Cinema, Trinoma sa June 27. Ang kikitain mula sa fundraising event ay ilalaan ng organisasyon sa pagsagip ng mga pinababayaang hayop at biktima ng mga pang-aabuso. Sa kasalukuyan, meron ng mahigit 800 nailigtas na aso at pusa ang nasa pangangalaga ng Biyaya Sanctuary sa Alfonso, Cavite. Ayon kina Rina Ortiz, Pangulo at CEO at founder ng Biyaya Animal Care, pangunahing layunin ng kanilang grupo na ipaalala sa komunidad na meron tayong social at moral responsibilities para matiyak ang pangangalaga sa mga nasabing hayop. Tres na makalipas ang alas 4 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! 2,000 naman po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Basta yung isang item na ginamit dyan ay bilog. Hindi ko na alam kung ano. Basta sabi ho ni Mabel, part yan ng bisikleta. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Anong manibela? May manibela bang bilog ang bike? Sabagay, yung iba nag-i-innovate, di ba? Oo. And 0919-282-6485. Siyempre, pagkatapos mong mag-bike, yung nagbebenta ng ice cream, o nga pala, no, pagkatapos mo mag-bike, magsha-shower ka. Gagamit ka ng Shield Bath Soap. Ayan, okay. Ayun nyo po masagot, ipapadala nga sa 0919-282-6485. Ang tamang format, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. At pagkatapos, isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ngayon, kung sasali po kayo online, kinakailangan po meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, si Catherine Bernardo, mas type daw si Dominic Roque kaysa kay Alden? Oh, detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Marami ang nagtatanong at nagtataka. Sino ba kina Dominic Roque at Alden Richards ang totoong nanliligaw kay Catherine Bernardo?
usap-usapan. Itong si Alden ay malapit sa pamilya ni Catherine. Pero ang puso ni Catherine daw, mas natutuwa ito kay Dominic. Well, kung sino sa dalawang lalaki ang malapit sa puso ng naturang aktres, yan ang ating aabangan. Pero ito ang kumpirmado. May nagchismis sa atin, Kuya Angel. Ang tunay na dahilan daw ng hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonso ay may kinalaman sa pera. Walang katotohanan yung isyong ayaw ng pamilya ni Bea kay Dominic. Ang hindi lang malinaw ay ano ang kaugnayan ng pera sa dalawang dating magsing irog. Well, yan ang ating tututukan dahil hanggang ngayon, itong si Bea at Dominic ay hindi pa rin nagkukwento sa kung ano ang tunay na dahilan ng kanilang breakup. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. Anyway, hiwalayan yan. Oh. Ito walang hiwalayan. Dahil ang sabi po ni Ma'am Rina Ortiz, ang Pangulo at CEO ng founder ng Biyaya Animal Care, hindi nila hihiwalayan kahit na ang mga inaabandonang mga hayop. Ayan, ha. Ma'am Rina, magandang umaga po sa inyo. Naputol. Nawala sa linya si Ma'am Rina. Anyway, babalikan natin si Ma'am Rina. Samantala, tinak naman ng Senate Committee on Foreign Relations Chairperson na si Senator Amy Marcos na bubusisiing maigi ng Senado ang nilagdaang Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan upang matiyak na ito'y nakaayon sa pambansang interes ng Pilipinas. Siniguro naman ni Senate Committee on National Defense Chairperson at Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, titiyakan itong magiging prioridad ng Senado ang ratifikasyon ng RAA. Sa panig naman ni Senator Juan Miguel Zubiri, umaasa siyang sa pamamagitan ng partnership na ito, mas makakamit ang kapayapaan sa rehiyon. Una nang nagpahayag ng suporta si Senate President Francis Jesus Escudero sa pagpirma sa naturang agreement. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan natin si Ma'am Rina Ortiz. Ma'am Rina. Hello, hi! Ayan, ang dami nyo ng alagang hayop, ha? Yes po, 1,300 plus. Ano yun? Mga pusakal o mga askal? Opo, askal, pusakal, or puspin-aspin po na re-rescue namin from the street po or from pound. Opo. Ma'am, ano nagmo-motivate sa inyo? Ano nag-motivate ho sa inyo para gawin tong ganitong klase ho ng advokasya? Okay, ganito po. Animal welfare po is human welfare, no? First of all, naaawa ako since I was a child to rescue. Tinuruan ako ng aking lolo at 5 years old to rescue the less fortunate, ganon. But we did it at 5 years old, my first rescue, no? And then, ang nangyayari is, pag nakikita ko sa daan or sa langsana, I feel bad for them. I feel they deserve their own space in our world, no? And it's mostly kasi pet parenting po yan. Irresponsible pet parents. Hindi naman sila magiging stray or abandoned kung wala silang human before. So, I'd like to take care of them in a way to give them a better chance at life kung pwede. Kasi nakakaawa din sila. Pero at the same time, yung sinasabi ko animal welfare is human welfare. Kasi there are a lot of diseases po na shared between animals. Ang tinatawag po dyan is zoonotic diseases na pinapasa from human to animal and animal to human po. So at least yun ay makatutulong din para mabawasan natin ang spread ng mga diseases, ano? Yes po, especially particularly po is yung deadly diseases like rabies. No? So ang rin-rescue po namin, pinapakapon natin for population control at sabay sa kapon is we do bakuna for anti-rabies. Kasi rabies is on the rise. Because of COVID, hindi po umikot
yung mga LGUs kasi stay home, stay safe, di ba? Ang nangyari, 3 taon hindi nabakuna yung mga alaga, kaya naka 150+% na po yung rise of rabies. Naku, yun na nakababahala. Yung rise na yun ng rabies, parang wala yatang data ang Department of Health doon. Meron po, pero hindi binibigay ng pansin po yun. So for example, the first quarter of this year is meron na po kaming reported 86 human deaths from rabies. Now, yung binibigay ko ng diin yung reported kasi madami naman pong hindi reported. So that's over 150% rise in human casualties or human deaths due to rabies. Okay. Ma'am Rina, hindi mo na, ano yan, aalagaan nyo hanggang sa tumanda sila or up for adoption din? Meron din yung up for adoption. Hindi naman lahat na nare-rescue namin is adoptable po yon. So what we do is we yung mga rehabilitated na aso is rehabilitated aso or pusa, meaning they're in better health and they have good character, ay pinapa-adapt po namin, and every weekend pumupunta kami, may mga event kami sa mga iba't ibang mall para i-present ang mga adoptable candidates po namin. Okay. Ano yan? Sa loob ng mall o sa labas ng mall? Sa parking area? Sa loob ng mall. Meron sa loob, especially parang Ayala Malls, madami pong ginagawa namin event sa mga Ayala Malls. Nakaroon na rin kami ng personal, our own. You can come and visit us in Shaw Boulevard or in our sanctuary. Meron kaming mga adoptable pets po, and we have from puppies, kittens, hanggang adults or seniors, kasi may ibang tao is yung gusto nila yung senior, kagaya ni Kuya Kim Atienza, parating nag-a-adapt po siya sa amin ng senior dogs kasi yung kanyang feeling is she wants to give them the best life possible with whatever time na remaining po sa kanila. Galing. Oo, maraming salamat kay Kuya Kim, ha. Teka muna, ma'am. Opo. Oo. Meron kayong fundraising kasi yung block showing ng Wolverine. Yes, we have a block showing of Wolverine in Trinoma, Ayala Malls Trinoma at 1 p.m. Cinema 1 on the July 27th this month po. Okay. And ano yun? Punta na lang sila doon sila bibili ng ticket o meron ticket na available as early as now? There are tickets available po online or at our 3 branches in Makati, in Shaw Boulevard, and in Shaw Boulevard and in Katarungan Street in Mandaluyong, or pwede po kayong bumili online, and all the beneficiaries of all of this will be all the rescued animals po sa amin mga shelters. Ayan, okay. Good luck, Ma'am Rina, ha? And ano yung pagka natsyempohan nyo lang, nakita nyo sa daan? Nire-rescue? O nasa mga dog pound yung pinupuntahan nyo? Minsan, nasa daan na nakikita po namin. Minsan is may tumatawag na sinasabi na, "Can you please help this dog?" Ganito, ganon. May nagpapadalang ng pictures. At minsan naman sa mga pound, for example, si QC Pound or si Makati Pound, sometimes they have yung nasosurrender or may mga nahuling mga puppies or mothers or ibang aso, and we step in po, and we take them in and we rehabilitate them, medicate them, and then we try to adopt them out. Pero at the moment kasi we have so many, so there are other rescue groups who do that, but that is what we do po. Ma'am, thank you, ha. Thank you for joining us, and good luck, ha. So para doon sa mga interesado, block screening po ng Deadpool Wolverine sa July 27 po yan sa SM Cinema 1. No, hindi. Ayala Mall pala.
Trinoma. Alam mo, trinoma. Sorry. No problem po. Okay. Sige. Maraming salamat Thank po. you din, ma'am. Thank you, ha. Good luck and thank you for taking care of these neglected animals. Hindi na sila neglected ngayon dahil nandyan ang Biyaya Animal Care. Thank you, ma'am. Magandang umaga. Thank you din. Ingat. Opo. Thank you. Magandang umaga. Si Ma'am Marina Ortiz, ang Pangulo at Founder ng Biyaya Animal Care. Magandang umaga, Pilipinas! Parang si Bernard Peralta yan, mahilig mag-alaga ng mga iniiwanan, ng mga inaabandona. Happy birthday sa ating kaibigang si Bernard Peralta. Bern, happy birthday at mukhang pabalik na ito ng Pilipinas ngayon. Nakita niyo naman, yayamanin talaga ang dating. Ayan, medyo bata-bata pa siya. Kasama namin yan dati sa ABS-CBN. Bernard Peralta, happy birthday. And magandang umaga din and happy viewing sa ating pong mga kaibigan dyan po naman sa San Diego, California, yung ating pong mga suking midnight singers. Si Tito June and Ma'am Loy, si Sir Manny at saka si Tita Cora at saka si pangalan nito Tito Art at saka si Ate Linda. Ay nako, malilimutin. Paus na nga, malilimutin pa. Pambira, oo. Anyway, para po sa mga suki natin taga-subaybay, huwag kalimutan, tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na pinakamura na ngayong ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gibsa. About 20,000 pesos, pwede ka na maglipat bahay agad after ng take-out ng Pag-ibig housing loan. At ang kagandahan dito, nasa loob po mismo ng township, yung pong simbahan, city hall, eskwelahan, at saka palengke, pati na yung mga grocery. Kaya hindi kayo mahihirapan. Ayan, So, ano pang iniintay nyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito ang tatawagan nyo, iti-text nyo 0996-501-5555 o 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng trip for 2 sa anumang Asian destination. Pwede kang punta ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand ng libre. Magandang umaga, Pilipinas! 5:01 ang oras sa buong kapuluan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. This time check is brought to you by Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang ating pong oras, good morning! Gising na po, bango na Pilipinas! Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo po munang makakasama mula po alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes, ngayon pa rin pong araw ng Martes, July 9, 2024. Una po sa ating mga balita, nakabuo na ang Commission on Elections o COMELEC ng mga patakaran para sa pagsasagawa ng Sangguniang Kabataan Special Elections o SKSE upang punan ang daan-daang bakanteng posisyon sa mga community council sa buong bansa. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang pagkakaroon ng kumpletong membership sa SK ay minamandato ng batas, kaya lumikha na ang COMELEC ng rules and regulations na dapat sundin. Sa ilalim ng bagong panuntunan, maaaring magsagawa ang COMELEC ng special elections kapag ang number ng SK officials na nahalal ay mas mababa sa required quorum. Magandang umaga, Pilipinas! At sa kaugnay nga po niyan ay nasa linya na po natin si COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Attorney George, magandang umaga po. Si Yuel Reyes po ito sa pangalan ni Congressman Angelo Palmones. Magandang umaga po Sir Joel at magandang umaga din po sa ating mga kababayan. Opo. Chairman, unahin na po natin, ito pong special Sangguniang Kabataan Special Elections. Iba pa ho ba ito sa gaganaping BSKE sa susunod na taon?
Tama po, Sir Liwe. Ang sa atin po, ang COMELEC ay katulad po na inyong nabanggit, nag-promulgate kami ng guidelines, ng rules kung paano magsasagawa ng special election, lalo pat hindi po na kumpleto, Sir Liwe, ang mismo mga miyembro ng Sangguniang Kabataan. Yun po ay ang kadahilanan, kalimitan kung bakit hindi nakukumpleto, Sir Joel, ay sapagkat hindi po, minsan madami pong lugar, hindi po wala po tumatakbo na Sangguniang Kabataan. Meron po tayong recorded na ilang libo po na barangays yan na wala po Sangguniang Kabataan. Iba naman po, may tumakbo man pero kukonti po at dahil kukonti sila, hindi po nagkaroon ng majority o na miyembro man lang na nahalal doon sa mismong Sangguniang Kabataan. Kung 7 po sila dapat kasama yung chairman, 3 lang po ang nahalal, kaya po kakailanganin maglagay o magkaroon po ng special election. Opo, kailan po na bakante itong mga posisyon na ito, Chairman? Mula ho ba nung nagsagawa po tayo ng elections noong nakaraang taon o tuloy-tuloy na may mga nagre-resign o may mga nagre-resign? Nung pong Sir Joel, nung pong nagkaroon pa tayo ng barangay and SK elections, ay wala na pong majority o kung hindi man wala pong Sangguniang Kabataan. Sa atin pong palagay, hindi pa pwede magkaroon ng isang barangay nang walang Sangguniang Kabataan sapagkat sabi ko nga po, ito ay isang mandato ng mismong batas. Again, ito po yung nagsimula pa nung mismong barangay and SK elections, Sir Joel. Opo. Kailan po, ano pong iba pang mga panuntunan natin dito po sa pagsasagawa ng SKSE? Kanya-kanya hubang mga barangay ang magsasagawa ho nito? Opo, nakadepende po yan sa local government unit, Sir Joel, sa city o kaya po sa municipality sapagkat ang sinabi po natin doon sa ating patakaran, ito po'y gagastusan kasi ng mismong munisipyo o ng syudad and therefore kukuhanin po sa kanilang budget. Sapagkat ang COMELEC po, Sir Joel, ay wala pong budget para sa isang special election ng barangay, lalong-lalo na po ito ay patungkol sa Sangguniang Kabataan. At kaya nga sa amin, kanya-kanya po yung pagkakaroon ng budget at ko-coordinate lamang sa amin, kami po ang magko-conduct ng special election. Actually, tungkol nga ho doon yung susunod ko sana itatanong dahil pondo, gagastosan natin, hindi ho ba ito makaka-apekto sa paghahanda po natin sa super elections kung tawagin niya natin sa susunod na taon? Opo, Sir Joel, basta hindi sa amin yung mismong panggagalingan ng gastos ay kakayanin naman po natin kung manggagaling po sa mga LGU, yan po. Pero kung sa amin po, wala po talagang pagkukuhanan sapagkat siyempre, yung budget po noong barangay and SK elections, yun po ay naubos na noong barangay and SK elections na yan. At siyempre, yun naman budget na meron kami sa kasalukuyan na gagamitin namin sa ating pong paghahanda para sa national and local elections ng 2025. Sabi nyo nga po, kasama na rin dyan yung parliamentary elections sa Bangsamoro. At siyempre yung barangay and SK elections, 5 buwan pagkatapos po nito. Kaya po ako'y hindi naman po sa ating pine-preempt yung mga yung mga mismong mga city or municipality. Madami po dyan, sasabihin, hintayin na lamang yung December 2025 barangay and SK election. Bagamat, meron din po mga nagparating sa amin ng mga sa ilang areas na kakailanganin daw nila na maghalal ng Sangguniang Kabataan. So sa amin po, para po hindi magkalituhan, kami po yung nagawa at nag-promulgate ng guidelines o panuntunan para dito. Opo. Chairman, meron ho ba tayong deadline dito kung halimbawa hanggang kailan lang dapat magtakda ng special elections yung LGU? Dahil kung halimbawa po ay uupo sila ng 2025 January, baka ilang buwan na lang ho yung iuupo nung mahahalal sa special elections. Wala naman po tayong nilagay, Sir Joel, na mismong panuntunan o mismong deadline ng pagsasagawa ng barangay ng special election. Kaya lamang po, siyempre tatandaan po ng lahat na kahit po tayo ay pagka po binigyan o in-inform tayo na magpapa-special election sila, subject pa po sa approval namin yan, at yung paghahanda po yan, aabutin, kahit po yan ay youth election lang o SK lamang, aabutin po yung paghahanda namin ng mga 2 buwan hanggang 2.5 buwan dahil siyempre may imprenta pa rin ng balota at siyempre meron pa rin po mga coordination meetings na gagawin po namin. So isipin niyo po kung sakali po sila ay magpapatawag ng special election, baka po abutin kami ng mga before yung katapusan nitong Disyembre. Pero sana naman po ang pakiusap natin sa mga LGU nakikinig sa atin ngayon, Sir Joel. Huwag naman po sana maisagad na ng 2025 dahil siyempre pagdating po ng Enero,
kami po busy na sa mismong paghahanda para sa national and local election ng Mayo. So kung sakali po sana, dahil na-promulgate na natin yung guidelines natin, sana nga po yung mga panawagan sa pagpapakonduct ng special election ay mangyari ngayong Hulyo at Agosto. Dahil para po naman kahit paano, abutin bago matapos ang taon na ito. Tama po, dahil lang kung talagang ang isang barangay ay walang namumunong SK sa kanilang lugar, dapat agaran din yung kanilang tugon para makapaghalal ng mga opisyal sa kanilang lugar. Ano po? Tama po. At saka yung po handang-handa na magpatawag ng special election. Total naman, may mga nakarating sa amin na mga request para mag-conduct ng special election. At kaya nga po tayo nag-promulgate sa UL ng ganyang klaseng guidelines. Pwede mas maganda po makapag-submit kagad sila sa amin ng request ng special election at kaagad namin po yung gagawin. Alam niyo po, Sir Joel, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, kahit po naghahanda kami sa national local election ng 2025 at yung Barangay SK at yung Bangsamoro, kami rin po ay busy sa paghahanda ng mga ilang plebisito pa sa ibang parte ng ating bansa para sa natitirang parte ng taon na ito. Halimbawa, sa darating na Sabado, meron po tayong special election dyan po sa North Cotabato. Pagkatapos meron po tayong special plebiscite din. Dyan naman po sa pagkatapos po ng North Cotabato, meron din po tayo sa Maguindanao, yung hatian ng dalawang bayan. So yan po ay mga paghahandang ginagawa rin ng inyong Commission ng Election. Talagang hindi lang, palagay ko, Chairman, hindi lang 2025 ang super elections dahil as early as now, tuloy-tuloy pa lang ang inyong mga preparasyon kasabay ng paghahanda sa national at local, BSKE, Bangsamoro, meron kayong mga isinasagawang plebisito. Last na lamang po, Chairman, panawagan po sa ating mga kababayan at kung may dadagdag pa po sa inyo pong panawagan sa atin pong mga LGU kaugnay po nitong isasagawang SKSE. Salamat po, maraming salamat, Sir Joel. Alam niyo po, hindi natin binabaliwala at huwag babaliwalain ang mismong mga sangguniang kabataan sapagkat sila po ang representasyon ng mga kabataan natin sa ating bawat barangay. Kung kaya naman kahit paano, dapat ito ay mapunan. At alam niyo, dapat din po masigurado ng ating mga local government units na magsasagawa ng special election na may kakandidato. Sapagkat baka naman ang mangyari, wala nang kumandidato nung nakaraang barangay SK para sa sangguniang kabataan, tapos wala na namang kakandidato. Sayang din po yung ating initiative, sayang din po yung efforts natin. Dapat maalaman at alaman din natin, bakit ba hindi tumatakbo yung mga kabataan sa ating mga bayan? Nawala na ba talaga sila ng interest o ayaw na ba talaga nila na mag-participate man lang sa tinatawag nating governance, Sir Joel? Tsaka dyan din ho talaga papasok yung panghihikayat ho ng barangay na mismo, ng kanilang nasasakupan para maisulong yung mga programa para ho sa mga kabataan. Hindi lang tungkol sa mga paliga. Of course, maganda rin ang programa para sa mga kabataan. Pero more on education at yung bang pagpapataas sa kamalayan ng mga kabataan lalo na sa mga nangyayari sa atin, mga social issues ho natin. Ano po? Eksakto po yan, Sir Joel, dahil tatanungin natin, bakit nga ba walang nag-file ng candidacy nung nakarang barangay SK election? Ano ba yung natakot sila? O dahil ba sa parang ayaw nila makasama sa politika? O baka naman sasawa sila sa nakikita nila na pamumulitika sa kanilang barangay? Yun po ay dapat masagot at dapat matugunan ng ating mga local government unit. COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, sir, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo, Sir Joel. Mabuhay po kayo, Attorney George Garcia, COMELEC Chairman. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Araw ng Martes, July 9, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, pagaling po Kong Angel. Inyo po munang makakasama hanggang alas 6 ng umaga. Ito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, tumaas sa 4.1% o katumbas ng 2.11 milyong Pilipino ang bilang ng mga walang trabaho nitong Mayo. Batay sa pinakahuling Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority, bahagyang tumaas ito sa 4% na naitala ng kaparehong buwan noong 2023.
Sumampa naman sa 95.9% ang employment rate nitong Mayo o katumbas ng 48.87 milyong Pilipinong may trabaho. Katumbas ito ng higit kalahating milyong Pilipino na nagkatrabaho mula Abril hanggang Mayo at mas mataas sa 48.26 milyon na bilang naman ng mga employed noong May 2023. Kabilang sa mga sektor na may malaking pagtaas sa employment rate ang construction, admin at support service activities, manufacturing, transportation, storage at ang public administration at defense. Umalo naman sa 44% mga Pilipino na may edad 18 pataas ang nagsabing gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, 7% naman ang nagsabing lalala ang kanilang sitwasyon, 6% naman ang hindi sumagot. Gayunman kung iahambing ito sa December 2023 survey, bahagyang bumaba ang tinatawag na Net Personal Optimism Score na siyang sukatan naman kapag binawas sa dami ng mga positibo ang negatibong pananaw. Tulad na lamang sa Mindanao, mula sa dating positive 43 ay positive 32 na lamang dito noong Marso. Bahagyang bumaba rin ang score sa Metro Manila mula sa positive 47 noong Disyembre ay naging 40 o positive 42 na lamang. Habang tumaas naman sa positive 44 ang balance ng Luzon mula sa dating positive 40. Isinagawa ng SWS ang naturang survey noong March 21 hanggang March 25, 2024. Aabot naman sa 10 milyong piso, 10 million pesos ang inialok na pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng puganteng si Apollo Kibuloy. Ligi 1 milyon naman ang patong din sa ulo ng mga kasabwat ni Kibuloy na sina Crescente, Pauline, Ingrid Canada, Sylvia Semanes at Jacqueline Roy. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, nagmula ang mga pabuyang ito sa kanilang mga kaibigan na frustrated umano sa kaso ni Kibuloy at nais makatulong na mapabilis ang pagkahuli sa kanya. Mapila si Abalos kay Kibuloy na sumuko na at harapin ang mga reklamo laban sa kanya kung talagang wala siyang kasalanan. Meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semianes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ating munang alamin ang kalagayan ng panahon. Bakit nga ba bigla tayong inulan kagabi at napakalakas sa bumaha pa sa ilang lugar? Ano po? Kasama na natin si Kaobet Madrina ng DOST Pag-asa. Kaobet, magandang umaga po. Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon, wala tayong low pressure area, wala rin tayong bagyo na binabantayan. Pero yung mga pagulan na kagaya ng binanggit po ninyo na naranasan kagabi ay maaari pa rin maranasan mamaya. Ito ay mga localized thunderstorms na normally tumatagal po na at the most 2 to 3 hours. Mas malaki naman yung tsansa ng mga pagulan sa Visayas at sa Palawan dulot ng easterlies. Inaasahan pa rin natin ang medyo mainit na tanghali sa malaking bahagi ng bansa kasama na yung Kamaynilaan, pero muli malaking chance ng mga thunderstorms mamayang hapon hanggang sa gabi. Wala tayong nakataas na gale warning kaya sa mga kababayan natin dito sa pumalawat ng mga sakyang pandagat maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Kaobet? Yes po, sir? Opo, parang ito po bang localized thunderstorm? Parang maituturing nating parang bagyong dumaan ng saglitan lang, ano po? Well,
kung tutusin po yung mga bagyo, binubuo sila ng maraming mga thunderstorms within the tropical cyclone o within the structure po ng bagyo, ay maraming mga tinatawag na mga thunderstorm cells. So masasabi po natin na halos parang ganyan yung structure, pero yung difference lang po, itong mga thunderstorm na nararanasan natin, for example, kahapon, hindi siya sustain, hindi siya tuloy-tuloy. Alright. Maraming salamat po at magandang umaga, Ka-Obet. Magandang umaga po. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:25. 5:30. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke na muna tayo. Pati ba naman na presyo ng kalamansi? Dumodoble na rin ho ang presyo. Alamin natin ang palengke report ng ating RH15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Yuel, good morning. Dumoble nga ang presyo ng kalamansi sa ilang palengke dito sa lungsod ng Pasay. Kung sa Libertad Public Market, 120 hanggang 150 pesos ang kada kilo. Mula sa dating 80 pesos, dito sa Pasay City Public Market, 140 pesos yan. Ayon sa mga vendor dito, 3 araw ng mahal ang kalamansi na inaangkat pa mula sa Mindoro. Kaya sa mga nagkikrave ng sinigang na isda sa kalamansi ngayong araw, mukhang kailangan pa yang pagtiisan. Ang kamatis kasi na sangkap pa rin sa ating sinigang, mahal pa rin sa 180 pesos, mas mataas mula sa 160 pesos na bentahan sa Libertad Public Market. Ang sibuyas 90 to 100 pesos, ang bawang 160 mula sa dating 140 pesos. Ang labanos naman 70 pesos ang kada kilo, ang sitaw 160 pesos ang kada kilo, ang talong mahal din sa 180 pesos ang kada kilo, ang kangkong naman nakapako pa rin sa 10 piso ang kada tali. Sa isda naman na ating sangkapang tilapia 100 hanggang 120 ang kada kilo mula sa dating 150 pesos. Ang bangus mahal sa 180 hanggang 210 ang kada kilo. Ang yellowfin naman 180 na lang mula sa dating 300. Ang bakoko 250 pesos ang kada kilo, habang ang isdang kitang 200 pesos ang kada kilo. Pagsisimula pa rin ng tag-ulan ang itinuturong dahilan ng mga nagtitinda rito kung bakit doble ang presyo ng kalamansi at ilang gulay sa ilang palengke sa lungsod ng Pasay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, RH15, Giselle Ricafort. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga, Miss Sheroke. Sukay na natin to dyan sa Caloocan. Ganun din kay Rene Inchong, Vernilio Sianosa ng Negros Occidental, at kay Kakoy Clemena. At syempre sa mga nakatutok sa atin dyan sa Naik Public Market, good morning po. Magandang umaga, Pilipinas! Department of Science and Technology, University of the Philippines at Navotas LGU lumagda ng kasunduan para sa mas pinahusay na pangongolekta ng basura sa mga tubigan sa lungsod. Alamin natin na detalye mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Yuel. Sa layunin mo nung pausay ng solid waste management sa urban waterways sa pamagitan ng deployment ng Aqua Trust Collective Boat o Aqua Boat, lumagda ng Memorandum of Agreement ang Navotas LGU sa pamagitan ng NPVS Dagat-Dagatan DOST at ng University of Caloocan of Philippines. Ang Aqua Boat na binuo ng TAP o TUP at ang pinunduhan ng DOST ay isang remote control na sisidlan na dinisenyo para sa mahusay na koleksyon ng solidong basura sa maliit na anyong tubig tulad ng mga sapa at mga kanal. Nakakolekta ito ng hanggang 20 kilos ng basura kada oras na makabuluhang nagpapatas sa mano ng kapasidad ng lungsod na mapanatili ang mga daluyan ng tubig dito. Sa ilalim ng kasunduan ng Aqua Boat, unit inilagay sa NBBS Dagat-Dagatan. Hindi bababa sa 20 individual ang makakatanggap din ng espesyal na pagsasanay upang mapatakbo at mapanatili ang Aqua Boat ng epektibo. Kasama sa mga lumagda sa MOA, sina Mayor John Lichanco, Punong Barangay Domingo Elete at ng NBBS Dagat-Dagatan, DOST NCL Regional Director Engineer Romelin Prisbeles
at PUP Taguig Campus Director Rimel Kapapia Jr. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Tiangco na mahalagang kalaga ng partnership na ito sa pagtugon sa mga hamon ng solid waste management sa nabutas. Ayon kay Tiangco, ang wasto mo ng solid waste management ay napakahalaga para sa kalusugan at kapakanan ng kanilang komunidad at napakahalaga ng kanilang kapaligiran. Wala pa rin sa kanana sa Pilipinas, DZRH ako sa RS-23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH23, Edwin Duque. Good morning, Marlene Copino at Ramiro Ses. Nakatutok sa ating balitaan ngayong umaga. Formal naman naghain ng ethics complaint si Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano bunsod na naging sagutan sa pagdinig sa Senado. Matatandaang nagkaroon ng bangayan ng dalawa sa pagdinig sa lumobong budget ng ipinatatayong bagong Senate building sa Taguig City. Tinawag kasi ni Cayetano na marites at buang at inakusahan pa si Senator Binay na nagkakasa ng scripted na interview sa ilang radio stations. Naging emosyonal si Binay nang igiit na maliban sa profesionalismo, isa rin sa dahilan ng kanyang paghain ng o ay bilang pagprotekta sa posibleng pambubuli sa kanyang mga anak. Ayaw niya anyang matulad ito sa nangyari noong 2015 nang pangunahan din ni Cayetano ang pag-imbestiga sa umano'y anomalya sa Makati City Hall parking building na proyekto ng kanyang ama na si dating Vice President Jejomar Binay. I'm a mother, magulang ako, so kailangan kong protektahan din yung mga anak ko na ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala siraulo kasi tinawag ni Senator Cayetano na buang. So this is not just about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, iiyak ako kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako papayag na mauulit muli yung ganong pinagdaanan nila kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging isang magulang. Sa kaugnay namang balita na sa kamay na ni Senator Francis Tolentino ang magiging hakbang sa inihirap na reklamo ni Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi sa DZRH ni Senate Committee Chairman on Ethics na si Senator Tolentino, magkakaroon muna ng paunang investigasyon sa kaso upang malaman kung kinakailangan pang magkaroon ng pagdinig hinggil sa issue. Pero bago pa man ito, nagpahayag na ng tiwala si Senator Binay na magiging patas si Tolentino sa paghawak ng inihaing ethics complaint laban kay Cayetano. Sa kabilang panig naman, naniniwala si Senator Cayetano na walang mangyayari sa iniharap na reklamo laban sa kanya. Well, sa pagbubukas po ng sesyon sa 22 o makalipas ang 22 o napakasi ang 22, dalawa po ang pwedeng mangyari. Pwede pong executive session muna ito, tapos pwede pong yung session, yung hearing na po talaga na open. So tayo naman po ginagalang natin yung karapatan ng complainant at yung taong kinumplain na naakusahan. So, ang gusto po natin mangyari dito ay magkaroon muna ng preliminary determination kung talagang magpuproceed ang isang full-blown hearing po dito. Ang tinig ni Senator Francis Tolentino. Umaga, Pilipinas! Naku, dito muna tayo. Hingan ho natin ng update. Diyan ho sa bahagi ng UP Diliman ay may insidente ho nangyari na pananaksak sa loob mismo ng universidad. Ano ang ginawa ng aksyon dyan? RH5, Val Gonzales. Val. Iwel, pinag-iingat na ngayon ng pamunuan ng UP Diliman Campus ang lahat, lalo ng mga estudyante na inihikayat na i-report sa otoridad ang anumang kahinahinalang bagay o insidente. Ito ang inilabas na urgent advisory ng UP kasunod ng nangyaring pananaksak sa isang individual kagabi sa National Science Complex ng Universidad. Dahil sa insidente,
dahil sa insidente alas 8 kagabi ay nagdagdag ng security personnel ng UPD para mabigyan ng proteksyon at mas mabantayan ang malawak na compound ng eskwelahan. Sa ngayon ay nasa kamay na ng Quezon City Police District ang pag-imbestiga sa nangyaring pananaksak. Matatandang January 2013 ng isang pillbox ang sumabog sa bisinidad ng Palma Hall sa nabanggit na universidad na ikinasugat noon ng 2 katao. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Good morning din sa lahat ho ng mga kasama ho natin ngayon na nasa kalsada, mapapribado o pampublikong sasakyan, taxi, TNVS. Good morning po. Kay Tatay Jesse ng Genmic Taxi sa Quezon City, good morning. Senator Bongo naman nanindigan na hindi sila nakinabang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kontrata ng kanyang mga kamag-anak sa gobyerno. Alamin natin na detalye mula kay RH28 Raymond Adpaas. Raymond. Nalalapit na ang panahon ng politika kaya't asahan na ang mga siraan. Ito ang babala ni Senador Christopher Bongo kasunod ng pagharap sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kasong plunder at paglabag sa Anti-Graft Court ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa isang event sa Pasay City, sinabi ni Go na uso ngayon ang batuan ng putik. Ganun pa man ay nanindigan ng senador na hindi umano sila nakinabang at nakialam sa mga kontrata sa gobyerno. Maigpit ang bilin noon sa mga ahensya ng gobyerno na kapag may gumamit sa kanilang pangalan ni dating Pangulong Duterte ay considered denied ang application. Wala itong nakikitang problema kahit may negosyo ang kanilang kamag-anak sa gobyerno basta sila ay sumusunod sa patakaran. Narito si Senador Bongo. Nakialam ba ako? Nakialam ba kami ni Pangulong Duterte? Hindi. Nag-intervene ba kami? Hindi. Nakinabang ba kami? Hindi. At kung may negosyo yung pamilya namin, as long as in order lahat, wala namang, hindi naman disadvantageous to the government, anong problema doon? Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH28 Raymond Adpaas. Sa labas muli ng ating himpilan, malalimang investigasyon. Ipinagutos naman matapos ang pagsabog sa Zamboanga City na ikinasugat ng halos 20. RH52 Edniel Parosa. Edniel. Well, pinaimbestigahan na ng Police Regional Office 9 ang pagsabog sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City na ikinasugat ng 19 na security personnel kahapon. Ayon kay Pro9 Director, Police Brigadier General Bowen Joy Masauding, sineseryoso ng PNP ang nangyari at malaliman ang ginagawang pagsiyasa at batay sa report. Magkakasama itong mga unit ng mga tauhan ng PNP, PCG, Bureau of Fire Protection at Philippine Marines sa disposal ng samot-saring paputok na magkaroon umano ng kung tawagin ay premature detonation. 5 sa 19 na mga nasaktan ay nagtamo ng malalang injury. Maliban sa mga nabanggit, 4 na sasakyan ang mga uniformado ang napinsala habang patuloy naman ang assessment sa total damage ng insidente. Siniguro na General Masauding sa publiko na under control ang sitwasyon. Handa umano nilang gamitin ang lahat ng aksyon patumbok lamang ang nangyaring pagkukulang. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. Maganda umaga, Pilipinas! Babalikan nun natin ang ilan pang mga balita at reports. Standby lang, Pilipinas, ang ating oras. (5:43) ng umaga. 12 minuto na lang po at 6:00 na ng magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita po tayo, posibleng bumaba ang presyo ng bigas ng 5 piso kada kilo sa darating na Agosto. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, sa pamamagitan nito ng pagbawas ng pamahalaan ng taripa sa imported rice sa 15% mula sa 35%.
Ibig sabihin, posibleng maging mas mababa na ito ng 50 pesos kada kilo. Kasabay nito, pagtitiyak ni Recto, ginagawa ng gobyerno ang lahat para maiwasan ang pagsirit ng presyo ng mga pagkain na siyang pinakabanta sa food security na lubhang nakaaapekto sa mga mahihirap na Pilipino. Naniniwala naman si Finance Secretary Ralph Recto na unti-unti nang bababa ang inflation rate sa pagkain sa bansa. Ayon kay Recto, posibleng narating na ng inflation ang pinakamataas nitong antas noong Mayo, kaya't naitala ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Hunyo. Una nang nagpahayag ng senyales si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona sa planong interest rate cut ngayong August 15, kaugnay din sa naitalang 3.7% inflation rate sa bansa nitong nakaraang buwan. 10 minuto na lang po at alas 6 na ng umaga. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nahuli na, may nabingwit na. Diyan ho sa Malate, Maynila, ang ating malakas agent RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga, Yuel, at huling-huli nga natin itong si Nanay na yakap-yakap pa itong kanyang radyo na nakikinig sa DZRH. Pangalan niyo po? Ricarda Jimenez po. Si Nanay Ricarda Jimenez. Palagi ko kayo nakatune sa DZRH. Opo. Si Dalia Makalma po, ang yung favorito ko announcer. Ayun. Si Makalma ang paboritong announcer. Pero ngayong umaga, sino? Sister L po. Saka si Sister L. Oo, pero ang nakaupo ngayon si Yuel. Yuel Reyes. Oo, yan. Si Yuel Reyes. At bakit ka nakikinig sa DZRH? Yung favorito ko announcer sila po. Paborito mo. Ang ganda ng radyo ni Nanay, Sherwin, solar ba ito? Solar pero naka-charge. Oo. Sinacharge siya kasi walang araw pa. Kaya, ganyan ang kanyang hanap buhay. Nandito kayo sa kalsada nagtitinda. Tinda kape po. Kape ang tinitinda ni Nanay. Pero dito na rin mo kayo nakatira. Dito po sa Labasan po. Kasi dito na rin, nandiyan na rin yung kanyang higaan. Pakita mo. Bitawan nyo na ho yung radyo. Parang hinehele niya yung radyo. Oo, parang bunsong anak na hinehele. Dito na rin siya nakatira sa daan. Dito po nakatira po. Mga ilang taon na kayo dito nakatira? Tagal na po, 1974. Since 1975, andito na sa daan. Yun talaga. Pero ang kasama nyo palagi ang radyo. Ayun, ang radyo ko kasama ko dito. Oo, paborito na makinig ng radyo. Dahil paborito mo ang DZRH, meron kang 1,000 pesos. Oh, thank you po, thank you. Meron kang t-shirt ng DZRH. At syempre, meron ka rin grocery bag ng DZRH. Thank you po. Oo. Happy anniversary. Thank you po. Happy anniversary. Ay, thank you po, Nanay. Dahil 85 taon na sa darating na Lunes ang DZRH. Kami po sa DZRH na nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pakikinig at pagsubaybay sa mga programa ng DZRH. At syempre, kayo rin yung dahilan kung bakit number 1 ang DZRH sa recent Kanta survey. Maraming salamat sa inyo. Salamat DZRH. Maraming salamat din sa iyo. At syempre, sa mga taga Maynila na mag-aantabay, pwede kayo manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas. From ours number 6, Sherwin Batalsaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH
Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 6 na minuto na lang po at 6:00 na ng umaga. Binigyan din naman ni Senator Christopher Bongo ang kahalagahan ng physical fitness at community engagement sa mga residente sa pamamagitan ng pagsali sa sports. Ito ang sinabi ni Senator Bongo sa pagbubukas ng Mayor's Cup sa Iba, Zambales. Anya isang paraan ito para mailayo ang mga kabataan sa mga nakapipinsalang mga aktibidad gaya na lamang ng illegal na droga. Bilang chair ng parehong Senate Committee on Sports and Health, binigyan niyang pagkilala ang pangangailangan ng sapat na pondo sa sektor ng palakasan. Dahil anya maliban sa tulong sa kalusugan, mapabubuti nito at mapagtitibay ang paghahanda, pagsasanay at kompetisyon ng mga atletang Pilipino lalo na sa international stage. Gayon din sinabi ni Senator Bongo na ang paglulunsad ng mga epektibong programa ay malaking tulong sa paglinang ng mga talento ng mga kabataang mapalawak ang hilig sa sports ng mga Pilipino. Posible namang hindi pa rin sumipot si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa susunod na Senate hearing dahil sa umano'y trauma at stress. Ayon kay Attorney Stephen David, legal counsel ni Guo, na traumatize at na-stress ang alkalde sa mga ibinabato sa kanyang aligasyon itong mga nagdaang pagdinig. Sa katunayan pa nga raw may mga iniinom ng gamot si Mayor Guo pero wala silang maipakitang medical certificate dahil takot din anyang masangkot ang mga doktor. Samantala, tinutugis ngayon ng pulisya ang 3 lalaking nanggapos at nang hold up sa 3 empleyado ng isang convenience store sa barangay Pag-ibig, Sanayon, Quezon City. Natayang aabot sa 200,000 pisong halaga ng kinita at maging ang cellphone ng mga empleyado ang natangay ng 3 kawatan. Sa kuha ng CCTV footage sa A. Bonifacio, corner 7th Street, kita ang tila pagmamanman ng mga sospek sa lugar bago pumasok sa 7-Eleven. Ayon sa barangay Pag-ibig, Sanayon, posibleng natiktikan ng mga sospek ang pag-alis ng security guard na gabi lamang naka-duty sa lugar. 8 minuto lamang ang lumipas at lumabas na ang mga holdapper at tumakas papunta sa direksyong Pabalintawak. Natukoy naman ng PNP ang isa sa 2 sospek na nagnakaw ng obra ng national artist na si Fernando Amorsolo sa isang museo sa Silay City, Negros Occidental. Ayon sa Silay Police, kinwestiyon nila ang pedicab driver na nakita sa CCTV na sinakyan ng sospek matapos mismo ang pagnanakaw ng painting. Bumugma naman ang paglalarawan ng pedicab driver sa mugshot ng isa sa kanilang persons of interest pero nabigong matukoy ang kasabwat nitong babae. Hindi na isiniwalat ng pulisya ang pagkakakilanlan ng lalaking sospek pero sinigurong isa sa publiko ito oras na makapagharap sila ng kaso. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na sila ang Silay Police sa Bacolod City Police Office para mapadali ang pagtugis sa iba pang sospek na pinaniniwala ang kabilang sa notorious na salisigang sa naturang lugar. Dead on the spot naman ang isang lalaki matapos sumalpok ang minamanehong SUV sa isang nakaparadang 14-wheeler truck sa Tondo, Maynila. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 39, kita ang mabilis na pagpapatakbo ng itim na SUV bago sumalpok sa trailer truck na nasa inner lane ng Mel Lopez Boulevard. Sa lakas ng pagkakabangga, pumailalim sa likod ng truck ang SUV at naiwang wasak-wasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Umabot ng mahigit 3 oras bago tuluyang nailabas ang biktima sa loob ng kotse. Idinala sa Manila Traffic Enforcement Unit ang driver ng trailer truck na si Jomar habang iniimbestigahan naman kung nakatulog o nakainom ang biktima
nang mangyari ang insidente. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na lang ho at 6:00 na ng umaga. Ay, maraming salamat ho sa lahat ho ng mga nagpapaabot ng pagbati sa atin. Meron na lamang tayong 6 na araw bago sumapit ang ating ika-85th birthday. Ang DZRH po ay magdiriwang ng ika-85 taon nito. Maraming salamat ho sa lahat ng mga nagpapaabot ng ating pagbati. Arjan de la Cruz, good morning. Eljane Composano, Julio Sali, Crillo Aventino, Bernabe Aquino, good morning po sa inyo. Ito naman po inyo nakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Pagaling po, Boss Angel. Ito po si Yuel Reyes ng DZRH. Magandang umaga Pilipinas. Magkita-kita muli tayo mamayang 12:00 ng tanghali para sa MBC TV Network News. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Ang oras 6:00 ng umaga. Kauna-unahan.